Magandang araw sa lahat, magandang hapon. Sa hapong ito, ipagpapatuloy ko ang aking diskusyon, ang aking pagpapaliwanag o pagtatalakay tungkol sa syntax or syntactica. Noong nakaraang diskusyon natin ay tinalakay ang tungkol sa salitang pangkayarian. So, ang mga salitang pangkayarian ay mga salita na walang kahulugan sa ganang sarili. Meaning, kung ito lang ang mga salitang pangkayarian at hindi ginagamit sa pangungusap, ay wala silang kahulugan. Ngunit, kapag ito ay ginagamit na sa pangungusap, ay magkakaroon ng linaw sa mensaheng inihahatid ng paksa o ng pahayag, ng pahayag o pangungusap. So ngayon, ito naman tayo sa syntax o syntactica, di ba? Unang paksa natin tinalakay noong midterm ay tungkol sa ponolohiya kasi ito ay magkakaugnay-ugnay. So ponolohiya ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Ang tunog o tinatawag nating phonema. So, kapag ang phonema ay pinagsasama, makabuo tayo ng tinatawag na morphema. So, ang morphema ay kabilang sa pag-aaral. Ito ang morpolohiya. Pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. So, ang phonema ay pinagsasama, nakabuo tayo ng isang morphema o salita. Kaya ang morpolohiya, pag-aaral sa pinakamalit na unit ng salita, ang morphema ito yung palabuuan, no? Yung nabuong salita mula sa mga tunog. Pagkatapos, ang mga morphema ay pinagsasama, pinag-uugnay-ugnay. Kaya mayroon tayong tinatawag na syntax o syntactica dahil makabubuo na tayo ng sugnay, parirala, o di kaya pangungusap. So sa hapong ito, ating pag-aralan ang tungkol sa syntax or syntactica. Ang syntax ay mula sa salitang Griego na syntati, na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsama-samahin. Pag-aaral ng istruktura ng mga pangungusap, pagsasama-sama ng mga salita o morphema para makabuo ng mga parirala, sugnay at pangungusap. So yun ang tinatawag nating syntax or sa ibang wika ay syntactica. So meaning, pagkasama-sama, pag-ugnayin, no, ang mga morphema o ang mga salita upang makabuo ng mga parirala, sugnay at mga pangungusap. So, syntax, makaagham na pag-aaral at pagsusuri ng mga pangungusap, pagkakaugnay-ugnay ng mga salita sa pagbuo ng pangungusap. Ito rin ay pag-aaral sa pag-uugnay-ugnayan ng mga salita para makabuo ng parirala, sugnay at pangungusap. So, yan, ang mga binanggit ko ay ilan sa mga kahulugan o sa katuturan ng syntax o syntactica. So, unahin natin ang pangungusap. Di ba? Kahit noong kayo nasa elementarya pa, grade 2 hanggang senior high school, tinalakay ang pangungusap. Dahil basic ito, no? Pangunahing kaalaman sa Pilipino ay tungkol sa pangungusap. Kaya ngayon dito ay review na lang. Hindi ko na ito palalimin pa ang aking discussion, mag-rewind lang po, no? Rewinder lang ako ngayon. Hindi, rewinder, meaning i-rewind ko, ibalik. Then, reminder din. Rewinder, reminder. Pagpapalit ng ponimang M, ponimang ma, at ponimang W sa rewinder, magiging reminder din sa inyo. Baka nakalimutan na ninyo at ito ang pinaka-basic na gawain na paksa sa pag-aaral ng wikang Filipino. So, pangungusap, ito ay isang salita o lipo ng mga salita na nagsasaad ng isang buong diwa
ito ay binubuo ng simuno at panaguri. Kumakatawan ito sa bawat pahayag o pagsasalita ng isang tao na nagdulot na o nagbibigay ng kahulugan. So, ibig sabihin, ang pangusap ay isang salita o lipo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Ito rin ay binubuo ng simuno at panaguri. So, kumakatawan sa bawat pahayag ng isang tao, yung binanggit natin is part of pangungusap. Yung mga salita, araw-araw tayo nagsasalita, iyon ay pahayag o pangungusap. So, sa dati, ito ay tinatawag ng pangungusap. Sa bagong balarila, tatawagin na ito, tinatawag na ito na pahayag. So, pahayag o pangungusap, pariho lang ang tinutukoy. So sinabi ko na, araw-araw, minuto, segundo sa ating buhay, tayo ay nagsasalita. Kaya yun, nagpapahayag tayo ng ating nadarama, kaya nagamit natin ang pahayag o pangungusap. Maaring isang salita. So kung isang salita, halimbawa, sabihin natin, umuulan. Umuulan. Okay, umuulan. So, pag nakita mo, umuulan. So, maintindihan mo. Kahit hindi siya maraming salita, kundi kahit isang salita lang siya, basta't nagpapahayag ng buong diwa, iyon ay matatawag na pangungusap o pahayag. Sabihin natin, takbo. Ibig sabihin, ay nagpapahayag ito dahil ikaw ay kusang tatakbo, meaning naintindihan mo ang ipinahayag, kaya tatakbo ka. So, yan ay isang pangungusap. Kung lipo ng mga salita, meaning daghan na, no? Ang mga bata ay naliligo sa ilog. Meaning, naintindihan mo. Mao na gitawag kong lipon, grupo ng mga salita. Pero kung isang salitang takbo, umuulan, mainit, so yun, isang salita. Pero naintindihan mo ang ipinapahayag. Kaya matatawag ito na pangungusap. Sa pangungusap, dapat tandaan na ito ay magsisimula sa malaking titik. Sa pagbuo ng pangungusap, kailangan ang unang salita ng inyong pangungusap ay magsisimula sa malaking titik at mag-end sa isang tuldok. Kung ito ay pasalaysay, kung ito ay patanong, mag-end siya. Sa katapusan sa dulo ng pahayag ay may question mark o tandang pananong. Kapag walang tuldok, walang period, hindi pa natapos ang iyong pahayag, to be continued pa. Kaya dapat tuldukan, kaya vitamin ka. Tuldukan na yan, meaning tapusin na yan, diha ra tama. Okay. So may dalawang bahagi ang pangungusap. Ito ay ang simuno. So ang simuno o tinatawag rin ito ngayon na paksa. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Kana bitang mandibak mo, maghisgot mo, kanang inyong gihisgutan, siya bitaw, di manghatag answer, siya bitaw, manghatag ayuda, siya bitaw, o katong mo silingan, anak, katong inyong gilibak, maotoy pangungusap, maotoy paksa o simuno, dahil siya ang pinag-uusapan. Mari ito ngalan ng tao, puok, pangyayari, hayop, at iba pa. Basta siya ang pinag-uusapan. Then, makikilala ang paksa o simuno sa pangusap dahil sa pantukoy na yung sinabi ko kanina ang mga. So, kung ang mga, ang sunod anak niya, mauna na'y paksa o simuno. So, ang ay nagpapakila sa simuno at ipinakita na rin ang mga panghuli, panghalili sa mga iyon ng mga panghalip na panahon at pamatig. So, ang mga ito, ang mga iyan. So, yung iyan at ito, yun ay simunong panghalip. Okay? Ang panghalip na ito iyan ay ginawa siyang paksa sa pangungusap. So, kay makita mo na to ang mga. So, kung ang mga ang pantukoy na ginagamit na ito ay para sa mga pambalanangalan. Pero kung sabihin mong sina, ito ay ginagamit para sa pantanging ngalan ang kasunod. Sina, Carlos, at Fe. O yan, no? Sina Shirley at Tunda. So, ganyan. So, mga tao, pangalan ng tao ang tinutukoy. Tinatawag na parirala o phrase o fragment ng lipo ng mga salitang walang buong diwa.
Maaring pariralang nominal, pangalan at panghalip, pandiwa, panguring, pang-abay, pang-ukol at existential na ang mga simuno ng isang pangusap. So, halimbawa sa pariralang nominal. So, di ba, ang nominal, kabalo naman tanga, ito ay panghalip at pangalan. So, nakakaisa ang mga taong bayan, ito ay pangalan. Nagkaisa sina Juan, so Juan ay pangalan. Sila ay panghalip, ito ay panghalip. So, mo nang gitawag sa pariralang nominal. Basta nominal, pangalan o panghalip ang pariralang iyan. Next, pariralang pang-uri. So, ang kasunod niya, matalino, pang-uri. O, ang masisipag ay pang-uri. Ang matalino ay pang-uri. Mo nang gitawag sa pariralang pang-uri, no? Kay ginagamit siya dito bilang simuno. Pang-ukol, ang awa ang nasa Diyos. So, nasa pang-ukol. Para sa pang-ukol. Nasa silid, sa silid, pang-ukol. Pariralang existential. Mabuti rin ang may sasakyan kasi ang existential ay nagsasaad ng pagka mayroon o wala. Kaya ang makikita ninyo dito na palatandaan ay ang mayroon o wala. May, wala, may. So kana existential siya, kana iyong timanan. Next is pariralang pandiwa. Ang magsalita ay pandiwa, magsasalita, pandiwa. Naghuhukay, pandiwa, gumawa, pandiwa. So, ang mga dito ay ginagamit ng mga pananda diha. Next, pariralang di-verbal. So, tinatawag na pariralang di-verbal ang mga pariralang pangalan o panghalip, pang-abay, pang-ukol at existential. So, ang halimbawa, sa pariralang pangalan, announcer si Ray. So, kanina is sa verbal, ito ay ipinakita. Ika natin ha. Okay, dito ang phrase. So, then, una, pariralang nominal. So, dito naman, sa pariralang di-verbal, okay, nominal. Tapos na tayo dyan. Ito nangyari nito. So, pariralang existential, pariralang pandiwa, yun. Tapos pala, ang sunod ay pariralang pang-abay. So, ang pang-abay dito ay ang bukas, kahapon, paglakad. So, ang dito, ang palatandaan o pananda na ang kasunod niya ay pang-abay. Mauna itawag o pariralang pang-abay. Next, panaguri. No? So, simuno, yon ang mga simuno. So, ang simuno ay maaaring pariralang pang-abay, pang-uri, panghalip, pandiwa, nominal, pangalan. Okay. Ngayon, dito tayo sa panaguri. Tumutukoy kung ano ang ginagawa ng simuno o ng pinag-uusapan sa pangusap. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at kadalas sa kasunod sa simuno sa panaguri. So, halimbawa, ang panaguri, tumutukoy kung ano ang ginagawa ng simuno. Meaning, siya o ito ang nagsasabi kung unsa ang gibuhat sa simuno o paksa. So, maaring ang panaguri ay maaring pariralang verbal na may pandiwa o di verbal na walang pandiwa. Simana na to. Pariralang may pandiwa, ito ay pariralang verbal o di verbal, ito ay walang pandiwa. Okay, pariralang di verbal. Tinatawag na pariralang di verbal ang mga pariralang pangalan o panghalip, pang-abay, pang-ukol at existential. So sa pariralang di verbal, mapapansin natin ang panaguri na
si Ray Langit. So, ang Ray Langit ay pangalan. So, announcer si Ray Langit. So, ginagamit siyang pariralang pangalan. Next. Pariralang panghalip itong ikaw. So, balikan natin, no? Okay. So, itong announcer, ito ang pangalan, no? Announcer, commentator, presidente. So, mao ni siya ang pangalan. Muna gitawag sa pariralang pangalan, kay ito ay pariralang di verbal na tumutukoy sa panaguri. So, nalilito na kayo. Okay, next. Pariralang panghalip, ikaw, ito, iyon. Pariralang pang-uri, masinop, kapita-pitagan, kalunos-lunos. Then, sa pariralang pang-uri, bagong, cellphone, maganda ang dalaga. Pariralang pang-ukol, nasa inyo, tungkol sa kritikal na kaisipan ang pinag-usapan. So, ang pinag-usapan na Syria at Jubi ay simuno o paksa. So, kung man ang ilang gihisgutan, ang tungkol sa kritikal. So, ang tungkol sa ay isang pang-ukol. Libawa, ang paksa dito, ang kinabukasan ng sambayanan. So, ang nasa inyo, ang panaguri. Nanitawag sa panaguri na nasa pariralang pang-ukol dahil ang nasa ay isang pariralang, ay isang pang-ukol. Pariho sa pariralang pang-uri dahil ang nawala sa kanya ay isang paksa o simuno, tapos ang bago ay isang pang-uri na naglalarawan sa cellphone na siya naman o ito naman ang naging panaguri sa pangungusap. Okay, so dito pala sa pariralang pangalan, ang announcer ay siyang pangalan. Commentator ay pangalan, presidente ay pangalan. So, ang announcer ang panaguri, commentator at presidente at si Ray Langit, ito ay ang mga pangalan. Sunod ang pariralang verbal na may pandiwa. Tinatalakay sa pariralang verbal ang hinggil sa kaganapan o komplemento at focus ng pandiwa. Isang katangian ng pandiwa na ikinaiba sa ibang bahagi ng pananalita ay ang pagbabago ng anyong ito batay sa aspekto. Dahil ito ay nababanghay ang pandiwa sa naganap perpektibo, nagaganap imperpektibo at gaganapin kontemplatibo na aspekto. So kung pariralang verbal, ito ay may pandiwa. Samantala ang pariralang di verbal ay walang pandiwa. Next, di pagpapanaguring pangungusap. So may mga pangungusap sa Filipino na bagaman wala o hindi tahasang binabanggit ang simuno, ay nagpapahiwatig pa rin ang diwa o kabuluhan dahilan para ituring itong isang pangungusap. So meaning, ang di pagpapanaguring pangungusap, ito ay wala o hindi tahasang binabanggit ang simuno o ang simuno, ngunit ito ay nagpapahiwatig na buo ang diwa o makabuluhan dahil itinuturing itong isang pangungusap. So may mga pangungusap din namang walang panaguri, ngunit may diwang ipinapahayag, no? So may simuno siya, ngunit walang panaguri, pero ang diwa ay buo, no? Maiintindihan mo. Mayroon ding walang simuno at may panaguri, ngunit nagbibigay rin ito ng buong diwa. So ang paraan ng pagbuo ng mga pangungusap na ito ay di pagpapanaguri. So maunay gitawag o di pagpapanaguring pangungusap. Ilan sa mga ito ay ang existential. So kung existential, nagpapahayag ang pangungusap na ito ng pagkamayroon o wala. Meaning, ang pangungusap may palatandaan na may pananda na may o wala. Mayroon, may, wala. So, ang pangungusap na yan ay existential. Ikalawa, temporal. Oras o panahon ang tinutukoy ng pangungusap na ito. Saka mga kalagayang panandalian lamang. Meaning, sa makalawa na, Pasko na, Biyernes na, tag-ani pa. So, meaning, temporary. Ang tinutukoy ay oras o panahon. Halimbawa, Pasko na, hindi man araw-araw nagpasko. So,
taon, ano man yan, December, every December. So meaning, panahon ng Disyembre, ipinagdiriwang o ipagdiriwang ang Pasko ng sambayanang Pilipino. Next, phenomenal. Tumutukoy tumutukoy ang pangungusap na ito sa kondisyon o kalagayan ng panahong dulot ng kalikasan. Maaring banghayan ito sa tatlong aspekto, no? Alinsangan, tag-init. So kung phenomenal, meaning kondisyon ng panahon ang tinutukoy, iba sa temporal. Kasi temporal, panandalian, oras at panahon. Pero sa phenomenal ay kondisyon o kalagayan ng panahon ang binibigyang turing. Amenidad o formularyong panlipunan. Nagsasaad ng paggalang o pamimitagan at mga pagbati. Halimbawa, magandang gabi po, tao po, walang anuman, paalam. So, iyon ay mga amenidad o nagsasaad ng paggalang. Paghanga. Ginagamit sa mga pangungusap na ito ang may mga panlapi sa kaantasang pasukdol. Tulad ng napaka, kay at ang na. Sinusundan ng morpemang salitang ugat. Halimbawa, napakabango. Ang sipag mo kay galang ng mga estudyante. So kapag iyon ay makikita nyo sa pahayag, ito ay nasa paghanga. Modal. Ito ay ang ibig ipakahulugan ay nais, ibig, gusto. So makikita ninyo ang mga salitang nais, ibig at gusto, ang pahayag na iyan ay nasa modal. Gusto niya, nais, ibig. So modal yan. Next, pandamdam o maikling katagal. Naku, tulong talaga, sayaw. At ang pangungusap na may kaang pandiwa. Halimbawa, kaalis pa lamang, kararating ko lang, kakakain ko lang, katutulog ko lang. So, iyon ay mga pangungusap na may kaang pandiwa. Okay, next, ayos ng pangungusap. Nauuri ang pangungusap ayon sa anyo, ayos nito. Sa pangungusap, may malaking kinalaman ang gamit ng ay dahil inilalantad ng ay ang ayos ng pangusap kung ito'y karaniwan at di karaniwan o baligtad na ayos. Okay, halimbawa sa karaniwan, ang ayos ng pangungusap ay karaniwan kung nauuna ang panaguri at sinusundan ng simuno kaya di litaw ang ay. Ang balangkas ng pangungusap ay panaguri at simuno. Halimbawa, binangungot siya kagabi kaya namatay. So, hindi makikita ang pangawing na ay. Meaning, ito ay karaniwang ayos. Kapag makikita ang ay, litaw ang ay, ito ay kabaligtaran o baligtad na ayos ng pangungusap. Nauuna ang simuno at sinusundan ng panaguri. Halimbawa, ang balita sa telebisyon ay ikinagitla ko. Ang ekonomiya ng ating bansa ay patuloy na nagbabago. Kapag gawin natin itong karaniwang ayos, ikinagigitla ko ang balita sa telebisyon. So, walang ay. So, meaning, sa ayos ng pangungusap, gamit natin o magagamit ang pangawing na ay. Ito ay pananda na kapag walang ay, ito ay karaniwang ayos. Kung litaw or ginagamit ang ay, ito ay nasa baligtad na ayos o di karaniwang ayos, kabaligtarang ayos ang pangungusap. Okay, sunod, dito tayo sa kayarian ng pangungusap. Sa kayarian ng pangungusap, ito ay nahahati sa apat. Okay, una ay payak. Ito ang pangungusap na may iisang pinag-uusapan na kumakatawan sa iba't ibang anyo. So, payak meaning isa lang ang diwa na ipinahayag. So, ang payak ay nahahati sa apat. P is meaning payak na simuno. Isa lang ang simuno, payak, at payak na panaguri. Masipag na mag-aaral
si Josie. So masipag, meaning usa lang siya. Matalinong bata si Jay. So payak na si Muno, si Jose, payak na panaguri, masipag. Si Jay, payak na si Muno, matalino is payak na panaguri. So sunod, payak na si Muno, PS, at tambalang panaguri. Meaning, isa lang ang simuno at dalawa ang panaguri. Matalino at masipag. So, yun ang tambalang panaguri. Dalawa, matalino at masipag. Tapos, Jose ang siyang simuno. Ikatlo, tambalang simuno at payak na panaguri. Meaning, dalawa ang simuno at isa lang ang panaguri. So, dito, makikita na June at Lito. So, ang pangalan na June at Lito ay ang dalawang simuno at ang payak na panaguri, kapwa matulungin. Baliktad din sa letter D, ika-4 is tambalang simuno at tambalang panaguri. Meaning, dalawa ang simuno, dalawa ang panaguri. So, si Pangulong Arroyo at Estrada ay mga haligi ng bansa at magulang ng bayan. So, ang mga haligi ng bansa at magulang ng bayan ay mga tambalang panaguri. At ang Pangulong Arroyo at Estrada, ang tambalang simuno, ito ay napabilang sa tambalang simuno at tambalang panaguri. Ngunit ang mga anyong ito ay nasa tinatawag pa rin nating payak. Kaya tandaan ninyo, basahin nyo ito para hindi kayo malilito kapag tayo ay magkakaroon ng gawaing pagsubok. Next, pangalawa ay ang tambalan. Ito ay pangungusap na may dalawang kaisipan na pinag-uugnay o pinagdudugtong sa tulong ng pangatnig. So dito sa tambalang pangungusap, magagamit ang mga pangatnig na at o, ngunit, habang, samantala o pero. Okay, halimbawa, si Loes ay mahilig mang-asa, samantalang si Loreng ay mapagmahal. So ang samantalang dito ay ginagamit na pangatnig sa pangungusap na tambalan dahil nag-uugnay siya sa dalawang pahayag. Si Loes ay mahilig mang-asar at samantalang si Loreng ay mapagmahal. So ito lang ang iyong tandaan, ang at, o, ngunit, habang, samantala at pero. Next, hugnayan. Ito ay pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-isa at sugnay na di makapag-isa. Ang diwa ng dalawang sugnay ay magkarugtong at pinag-uugnay o pinagsasama ng mga pangatnig. So, ang sugnay na di makapag-isa at sugnay na di makapag-isa sa hugnayan ay ang diwa nito ay pinagdugtong, dili sila hi og tot. Kung unsay gisgutan sa unang pahayag, sumpay ang sunod nga pahayag. Kaso lang, may pangatnig na ginagamit. Ito ay ang pangatnig na kapag, pag, nang, dahil sa, upang, sapagkat. Mataas ang pagtingin ng magulang ko sa kanya. Okay, isang sugnay na makapag-isa. Sa magandang ugaling pinakita niya is isang sugnay na di makapag-iisa. So ang dahil sa ay ang pangatnig na nag-uugnay sa dalawang pahayag. So, kung aanalisahin natin ang pahayag, ang dalawang sugnay, ang makapag-isa at di makapag-isa ay hindi hiwalay ang diwa, meaning isa lang. No? Mas mataas ang pagtingin ng magulang ko sa kanya dahil maganda ang ugaling ipinakita niya. Okay, number 2, di malayong umunlad ang Pilipinas kung ang mga mamamayan ay magtutulong-tulong. So, hindi pa rin magkahiwalay ang diwa dahil ang di malayong umunlad ang Pilipinas ay isang sugnay na makapag-isa, ang mga mamayan ay magtulong-tulong, pinag-uugnay ito ng pangatnig na kung. Next, ika-4 na kayarian ng pangungusap ay ang langkapan. Ito ay pangungusap na binubuo ng isa o mahigit pang sugnay na makapag-isa at sugnay na di makapag-isa. Ang dalawang sugnay ay may magkaugnay na diwa. So pareho pa rin, no? Hindi magkahiwalay ang diwa. Halimbawa, ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Ang kaya dito ay ang pang-ugnay. So ang another sugnay naman, dapat na tayo ay magpakabuti. Another pangatnig upang makamit ang kaligayahan sa kabilang buhay. So kung mapapansin ninyo,
Ang langkapan ay binubuo ng isa o mahigit pang sugnay na makapag-isa at sugnay na di makapag-isa. So, ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang, sugnay na makapag-isa. Dapat na tayo ay magpakabuti, sugnay na di makapag-isa, makamit ang kaligayahan sa kabilang buhay upang makamit ay isang sugnay na makapag-iisa. So, ang upang diri o kaning kaya ay mga pangatnig na nag-uugnay sa dalawang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. So, sa langkapan, may kaibahan siya sa hugnayan kasi sa hugnayan, isang sugnay na makapag-isa at isang sugnay na di makapag-iisa. Samantala, ang langkapan, binubuo ng isa o mahigit, meaning isa or duha nga sugnay na di makapag-isa at isa o duha pod kasugnay na di makapag-isa. So, sa English, ito ay compound complex na pangungusap. The next, uri ng pangungusap ayon sa gamit. So, sa uri ng pangungusap ayon sa gamit ay may 4. Ito na yung tinatawag nating paturol o sa iba ay tinatawag na pasalaysay. At patanong, pautos, padamdam. So sa paturol o pasalaysay, ipinahayag ng uring ito ng pangungusap ang isang katotohanan o kalagayan ayon sa paraan ng pagkakapahayag. Palagian sa tuldok tinatapos ang pangungusap na nagsasaad ng katotohanan. Kaya halimbawa, napakagandang pamana ang edukasyon. Totoong masaya ang buhay, may lungkot man o ligaya. So dapat, sa sinabi ko na kanina, ng pangungusap na ito ay nagtatapos sa tuldok. Kapag pangungusap na paturol. Next, pautos. May himig na pag-uutos ang diwa ng pangungusap. Ang pag-uutos ay nauuri sa dalawa. May paggalang sa kapwa sa tulong ng unlaping paki o makik. So, pakiabot, makikuha, yan ay pautos na nagsasaad ng paggalang. Ang pag-uutos na walang paggalang o pasintabi, halimbawa, ang abutin mo, kunin mo. So, yun ay mga pag-uutos na walang paggalang o pagpasintabi. Kung may paggalang sa kapwa ay inuunlapian ng paki o maki. Next, patanong, nagtatanong o nagsasaad, nagsasaad ng o nagtatanong o nag-uusisa. Padamdam, ginagamitan ng tandang padamdam ang bawat pangungusap dahil ito ay nagsasaad ng matinding emosyon. Nagpapakita ito ng di karaniwang damdamin katulad ng malaking katuwaan, takot o paghanga. Next, ito tayo sa sugnay. So ang sugnay ay kalipunan ng mga salitang may simono at panaguri na maaaring may buong diwa. Ito ang tinatawag na makapag-isa na sugnay o di buong diwa. Ito ang tinatawag na di makapag-iisa. Tinatawag sa English na close, no? Pangkat na mga salitang may paksa at panaguri subalit hindi buo ang diwa. Ito ay bahagi lamang ng pangungusap. Okay, so ito na yung dalawang uri ng sugnay na makapag-isa at sugnay na di makapag-iisa. So, ang sugnay na di makapag-iisa ay makikilala dahil inuunahan ito ng mga pangatnig na kaya, subalit, ngunit, kung, kapag, dahil sa inuunahan ng ganoong mga salita ang sugnay na di makapag-iisa. Okay, halimbawa, 8 biik ang inihanda ni Mang Minandro para sa kaarawan niya. So, ang 8 biik ang inihanda, yun ang sugnay na makapag-isa, ang para sa ay hindi makapag-iisa. Pupunta ng simbahan sina Jules at Romina. Ito ang sugnay na makapag-iisa. Ito nakakulay black, ang sugnay na makapag-iisa, at ang kulay pula, ang sugnay na di makapag-iisa.
Sunod ang parirala. Walang buong diwa. Binubuo ng mga salita na walang kahulugan. Halimbawa, ng bata sa palengke, responsableng bata. So ito ay mga parirala na salita lamang, no? Walang simuno at panaguri, ginagamit lamang na bahagi ng pangungusap. Okay, maraming salamat. So, pakinggan nyo ito, pakinggan nyo ang aking discussion dahil magsisend ako sa inyo ng gawaing pagsubok at kailangan nyo itong sagutin. So, sa inyong sagutang papel, huwag ibalik ang questions, ang tanong. Direktang sagutin. Hindi lalampas sa 2 pahina lamang ang ipasa at huwag picturean ang sagot, then yon ang ipasa. Hindi pwede, hindi ko check, hindi ko i-record. Mag-0 kayo kung iyon ang inyong susundin. Okay, salamat po.